Mga kapatid, kung minsan ang isa sa inyo'y may reklamo laban sa kanyang kapatid, magsasakdal ba siya sa mga hukom na pagano sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila? Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? At kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Di ba ninyo alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? Gaano pa ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung kayo'y may usapin, idudulog pa ba ninyo ito sa mga taong di kinikilala ng simbahan? Mahiya-hiya naman kayo. Wala na ba sa inyong marunong mag-ayos sa sigalutan ng magkakapatid? Ano't nagsasakdal pa kayo sa hukuman, kapatid laban sa kapatid, at sa harapan pa ng mga taong walang pananampalataya? Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyong pagkakapatiran. Hindi ba mas mabuting tiisin na lamang ninyo ang pang-aapi at palampasin ang pandaraya sa inyo? Subalit kayo pa ang nang-aapi at nandaraya, at sa inyong mga kapatid pa naman. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait o magdaraya. Ang ganyang mga tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo ng Diyos. Kayo'y pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka o Israel dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Sion ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nais ko po munang batiin yung mga araw-araw na sumusubaybay sa atin pong mga pagninilay ng salita ng Diyos dito po sa TV Maria. Yung mga nasa Italia, Dubai, Abu Dhabi, Japan, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Canada, Australia, US, at iba pang mga bahagi ng buong mundo at buong Pilipinas. Sumainyo po ang kapayapaan
at pag-ibig ng atin pong Panginoong Hesus. Narinig po natin sa ating ebanghelyo, ang dami pong ginawa ni Hesus. Ang daming ginawa ni Hesus. Pumili ng mga alagad, nangaral ng mabuting balita, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng masasamang espiritu. Nais nga ng lahat na hawakan siya kasi meron daw kapangyarihang dumadaloy mula sa kanya, nagpapagaling sa kanila. Bago pa man isa-isahin ito ni San Lucas, sinabi niya, nagtungo raw sa bundok si Jesus. Nagtungo, umahon sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Doon niya ginugol ang kanyang buong gabi upang magdasal. Sa panalangin, humihiling ng direksyon si Jesus. Para kay Jesus, ang panalangin, kompas. Nagbibigay ng direksyon. Yung panalangin, yung pagkakataon para sa kanya na tuklasin ang kalooban ng Diyos, ng Ama. Ang kalooban ng Ama, ang pamantayan ni Jesus. Kapag tayo'y nagdadasal, hinuhubog yung disposisyon natin. Kapag bumababad tayo sa lalim, sa lawak, sa tindi ng awa at pag-ibig sa atin ng Diyos. At ang matalik na pakikipagkaibigan kay Jesus, ang nagiging pundasyon, inspirasyon, laman at lakas ng ating misyon, ng anumang ginagawa natin sa buhay. Natututunan natin sa panalangin yung pamamaraan ni Jesus. Sa panalangin, kapag tumititig tayo, kapag nakikinig tayo kay Jesus, parang hinihigop natin yung hiwaga ni Jesus. Kaya nagiging kamukha, kaamoy, kaboses natin si Jesus. Kapag nakikipagtagpo tayo sa Diyos, kinikilala natin siya yung bukal at hantungan ng lahat. Siya yung pinagmumulan ng lakas. Siya yung pinag-aalaya natin ng ating tagumpay at kabiguan, ng ating kaligayahan at kalungkutan. Sabi po ni Ronald Rolheiser, prayer is a struggle for many contemporary people. Marami daw pong nahihirapang magdasal. Sabi niya, since we live in a world that is, for the most part, spiritually tone deaf, where all the goods are in the store window, digitized, and reduced to a flat screen. Ano yung mga iminumungkahi sa atin para kasanayan nating magdasal? May mga pagkakataon kasi nakakatamad magdasal. May mga pagkakataon wala tayong nararanasang kaligayahan, konsolasyon sa pagdarasal. Parang matabang. Pero paano natin maipagpapatuloy yung disposisyon ng pagdarasal? Kasi yung pagdarasal parang hininga yan. Pag hindi tayo huminga, mamamatay tayo. Sabi nga nung isang kapatid kong pari, sabi niya, prayer is not just part of life. Prayer is life. Ano-ano yung mga mungkahi? Una, show up. Kahit tinatamad ka, kahit parang pakiramdam mo, wala namang nangyayari, parang hindi naman nakikinig ang Diyos, show up. Because prayer is truly a discipline. Show up. Establish a routine and stick with it. Form a habit of encountering the Lord in prayer. Ikalawa, be honest. Hindi kailangang magkunwari sa dasal. Hindi kailangang magsinungaling sa dasal. Kasi sa ordinaryo nating mga pakikipagkapwa, minsan kailangan nating magmaskara para mahalin tayo at para tanggapin tayo. But in prayer, we have to be honest. We have to be vulnerable. We have to be bold. What does it mean to be holy or perfect?
To be perfect in the Hebrew mindset simply means to walk with God. Despite our flaws. It means being in the divine presence in spite of the fact that we are not perfectly whole, we are not perfectly good, true, and beautiful. Hinihiling sa atin ng Diyos, isuko natin yung mga kahinaan natin, our helplessness, our weaknesses, our imperfections, our sins to Him, to walk with Him, and to never hide from Him. Naiintindihan ng Diyos na tayo'y nagkakamali. Naiintindihan ng Diyos na nadi-disappoint natin siya. Naiintindihan ng Diyos, pumapalya tayo maraming pagkakataon. Ang hinihiling niyang sa atin ng Diyos, umuwi tayo sa Kanya. Let us come home to Him. Let us share our lives with Him and let Him help us in those ways we are powerless to help ourselves. Darating yung mga pagkakataon, kahit tayo walang lakas para magdasal, para magpatawad, para gumawa ng mabuti, para mag-isip ng solusyon sa ating mga problema, isuko natin ito lahat sa Diyos. May mga pagkakataon na ang simula talaga ng dasal natin, Lord, I am not okay. May mga pagkakataon na ang simula talaga ng dasal, walang salita. Tutulo lang ang luha. Be honest. Be vulnerable in prayer. Alam niyo po, nung buhay po ang aking mama, kahit na pagod na ako ng buong araw, kahit maikling-maikli, humahanap ako ng panahon para tumawag sa kanya. At ano yung pinag-uusapan namin? Simple lang, nag-uulat ako, parang nag-uulat ng mission accomplished, yung mga masasayang naging karanasan. Minsan nagsusumbong ng mga masasakit at mahihirap na karanasan. Minsan nagsusumbong ng mga taong nanakit sa akin. At ang nanay ko nakikinig lang at ginagawa ko ito sa dulo ng bawat araw. Hindi ba maganda ganito rin yung dulo ng bawat araw natin sa panalangin? Mag-uulat tayo sa Diyos, mission accomplished. Pwede din namang sabihin natin, sumablay ako. Naging pasaway ako kanina. May kulang. May palpak. Pwede din tayong magsumbong. Yung mga nakasakit sa atin, yung mga mahihirap na bahagi ng buhay natin. Alam niyo maganda, sa dasal, kapag kinasanayan natin, mararanasan talaga natin, masasabi talaga natin, nakita ko si Jesus. I have seen the Lord. At alam niyo po, kapag ka nangyayari ito, yung mga nakakasalamuha natin, sasabihin naman nila, nakikita naman namin si Jesus sa iyo. Ito yung panalangin natin. Sa dasal, makita natin si Jesus. Sa pakikisalamuha natin sa kapwa, makita nila sa atin si Jesus. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.